kaping barako, panutya, lomi. Ilan lamang ang mga ito sa mga sikat na produktong bahagi na ng kulturang Batanggenyo. Marami sa ating mga kababayan ang dumarayo sa Batangas para lamang sa mga natatanging produktong ito. Kumpara sa iba ay pasyala ng probinsya ng Batangas. Tahanan naman ang turing dito ng pamilya ni kapatid na Wilfredo Villanueva. Dahil sa Batangas, partikular sa bayan ng Lipa, nag-ugat at yumabong ang kanilang pananampalataya. Ang amin pong angkan talaga ay yung Kagiklaklan. Yun po yung aking mga lolo. Sila ho yung mga pangunahing kaanib sa lokal ng Lipa. Mga 3 hanggang 4 na kilometro nilalakad ng mga kapatid dito. Makasamba lang ho sila sa lokal ng Lipa. Bukod kay kapatid na Wilfredo, nagbahagi rin ng kanilang mga karanasan ang iba pang kaanib sa Iglesia ni Cristo doon. Tuwing sasamba ay naglalakad lang po kami, walang sasakyan. Pumupunta kami ng Lipa, babalik dito ay walang sasakyan, lakad. Hanggang sa kami pinagkalooban na magkaroon ng extension dito sa Kayumanggi. 1996 pa po noon, nung maging extension po ang lokal ng Kayumanggi. Noon po, ang aming pagsamba po ay sinasagawa sa silong ng tahanan ng kapatid na Pedro Lalusin. Bagaman mahirap, dahil nga po wala po kaming compound na mapagdarausan, doon po sa mga paligid na bahay po ng mga kapatid, doon po namin isinasagawa ang mga aktibidad sa aming lokal. Hindi nga ho nagtagal ay binigyan ang kami ng pamamahala na matayuan naman ng gusaling sambahan. Ang nabanggit na gusaling sambahan ay may seating capacity na 250 at unang itinalaga sa Panginoong Diyos sa isang pagsamba na isinagawa noong May 22, 2004. Palibaso, malaki na rin ho yung angkan ng Kagikla. Sa iba't ibang bayan na ho narating. Kausap-usap po yung magkakamag-anak na magkameron naman sila ng reunion. Pinayagan naman ho ang aming angkan ng pamamahala na magkaroon kami ng reunion na meron ding tanging pagtitiko ng angkan. Na dito nga ho isinagawa sa lokal ng Kayumanggi. Samantala, sa parehong taon din, naganap ang isang katangi-tanging okasyon para naman sa angkan ni na kapatid na Wilfredo. Bagaman po na kami ngayon ay magkakahiwalay na kung saan-saan na ho silang dako, ay panatag yung aming kalooban. Dahil alam namin, sila ay masigla sa Iglesia ni Cristo. Hindi baling maglakbay sila ng malayo. Alam namin nagpapahalaga sila sa pagsamba. Ang ganitong napakataas na pagpapahalaga sa mga pagsamba ang dahilan kung bakit walang pagsidla ng saya ng mga kaanib sa lokal ng Kayumanggi nang muling ipinaayos at lalong pinaganda ang kanilang gusaling sambahan. Kami po ay galak na galak kung paano po dininig po ng ating Panginoon Diyos ang amin pong mga panalangin at pagpapanata po sa aming lokal na pinagtibay po ng ating pong tagapamahalang pangkalahatan ang amin pong kahilingan po na maisayos po at mai-upgrade po ang amin pong gusaling sambahan. Isinagawa po sa gusaling sambahan ng lokal ng Kayumanggi ang General Repair and Renovation. Para po maging angkop sa makabagong disenyo ng mga gusaling sambahan ng Iglesia ni Cristo ngayon, ay nagkaroon po ito ng mga pagbabago. Yung 2 original tower po na nakadesenyo sa gusaling sambahan ay dinagdagan po natin ng isa na ngayon po ay siya na po ang center tower. Pinalitan na rin po natin ng makabagong seal and nameplate at pinalitan din po ang wall paneling design sa harapang bahagi na siyang naging pagbabago ng fasad ng gusaling sambahan. Ang pagbabago sa disenyo ng kisame na dating flat sa gitna at chamfered type sa magkabilang gilid ay ginawa na po itong radius type na may sunk and drop designs, rope lights, at pinalitan na rin po ang mga precast ornaments at mga chandeliers.
Dati po yung ilaw nila ay hindi LED. Ngayon, LED lights na po ang gamit natin. At kung dati po yung gamit nila ay wall fan lang, ngayon po nagkaroon na sila ng ceiling fan. At ang sambahan na ito ng lokal ng Kayumangge ay fully aircon na po na sambahan. Pinalitan na rin po natin ang floor tiles na dati po ay ceramic tiles. Ngayon ay full and half body granite tiles na po ito with accent design. Dahil sa nagkaroon po ito ng Johannes electronic organ speaker, ay minarapat po namin na bahagyang itaas po ang radius ng kisame para po sa hinihinging space para po sa wall paneling ng koro. Nilagyan po namin ito ng minister's dressing room o prayer room with CR, DSB room with storage, at additional spaces. Nagkaroon na rin po sila ng CCTV, tsaka po yung TV monitors. Lalo pong pinaganda ang landscape ng gusaling sambahan ng lokal ng Kayumangge. Sa kasabikan po naming mga magkakaibigan, gusto po namin makabahagi sa mga paglilinis po. Kami po ay nag-ayos po sa landscape ng paligid po ng aming gusaling sambahan. Espesyal ang araw na July 13, 2025 para sa mga kaanib sa Iglesia ni Cristo sa lokal ng Kayumangge, Distrito Eklesyastiko ng Batangas North. Dahil sa pamamagitan ng isang tanging pagsamba ay muling itinalaga sa Panginoong Diyos ang kanilang moderno at mas pinagandang gusaling sambahan. Pagsamba na isinasagawa natin. Hindi lamang ang mga kaanib na nakatala sa lokal ng Kayumangge ang nakasaksi sa banal na aktibidad, kundi pati na rin ang iba pa nilang kaanak na nagmula pa sa ibang panig ng mundo. It's a privilege na umuwi kami dito para masaksihan yung paghahandog ng lokal ng Kayumangge. So nagbigay po ng lakas, lalo na sa amin na kagaya ko na isang OFW ako. Mag-isa lang ako doon, wala akong kasama. So yung mga ganitong memories na kasama mo yung pamilya mo, tapos special occasion pa yung dinaluhan mo. Kumbaga, dagdag lakas to pagbalik ko ulit doon. Nung nabalitaan po namin na hinahanda po ang paghahandog, sinikap din po namin na makauwi para po masaksihan din po namin. Lalo po nakakapagpatatag po ng pananampalataya. Hindi maitago ang kasiyahan at paghanga ng mga taga-lokal ng Kayumangge sa kanilang bagong edipisyo. Hindi lang ho paghanga, alam namin ito'y gawa ng kamay ng ating Panginoon Diyos na ginamit ang pamamahala. Kaya kami napatayuan ng ganitong maganda at maayos na gusaling sambahan. Noon po, masasabi na pong maganda, noon pa man po, na talagang naalagaan po ng maayos. Halos lahat po ng aming mga gamit ay mga bago dahil moderno na nga po. Lalo po itong gumanda, lalo pong umayon po sa takbo ng panahon ngayon. Yung dati pong isang aranya, naging 3 na po. Lalo na po sa koro, mas maganda po tingnan yung mga awit dahil mas presentable po. Ang pagpapatayo at pagsasaayos ng ganito kaganda at kamodernong istruktura ay nagagawang gugulan ng malaking halaga ng Iglesia ni Cristo. Napakahalaga sa mga lingkod ng Diyos ang gusaling sambahan. Kaya nga pinagsakitan ng mga kapatid sa pamamagitan ng kusang loob ng kanilang handog na maitayo ang gusaling sambahan dito. Kami ho ay mahihirap kasi sa dako ito. Pero kami ho ay pinagkalooban na magkaroon ng bagong sambahan. Dahil nakikita po natin kung saan po ginagamit ang atin pong mga paghahandog at pag-aabuloy, lalo po kami magtatalagang magkakapatid sa lokal na ito sa gawang mga paghahandog po sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Kamay ho ito ng Diyos. Dahil kung titingnan niyo dito yung mga kapatid, baka ho 90% mahirap. Pero palibasa, ituruan din sila na ituro rin ho yung pagpapalaga, yung pagmamalasakit sa gusaling sambahan. Ang gusaling sambahan sa ganang mga tunay na lingkod ng Diyos ay napakahalaga, lalo dito nating ginagawa ang mga pagsambat paglilingkod sa Diyos. Isa po itong inspiration sa amin sa mga pagtupad po na dito din po tayo na pag-ensayo ng mga awit at na pagpanata po ng pansarili po natin.
Pagka ho dumadaan sa amin ng mga pagsubok, lalong-lalo na po yung may mga karamdaman, dito ho kami napunta, dito kami naluhod, dito kami nananalangin sa ating Ama. Nagpapasalamat po kami sa ating Panginoong Diyos dahil po napagkalooban po kami ng ganitong magarang gusaling sambahan na amin po magagamit sa mga pagsamba. Wala pong pagsidlan ang amin pong pagpapasalamat. Kaya kami po ay nagpapasalamat at may bago kami sa bahay-sambahan na halos lagi kaming paparito at lagi kaming mananalangin sa ating Ama. Yun po ang aming armas na kami ay parang maging masigla para kami po ay lalong tumibay. Ipinagpapasalamat po namin sa Panginoong Diyos sa pagkasangkapan po sa kapatid na Eduardo B. Manalo, ang atin pong tagapamahalang pangkalahatan, na maisaayos po ang gusaling sambahan ng lokal ng Kayumanggi, distrito ng Batangas North. Kami po, kasama ang mga kapatid, ay nangangako na papahalagahan po namin ng lubos ang gusaling sambahan, iingatan at pamamalagiin po ang kalinisan at seguridad, alang-alang po sa kaluwalhatian ng ating Panginoong Diyos. Pangako po namin na patuloy namin pakamamakalin at paninindigan ang pagmamalasakit sa gusaling sambahan ito. Pakamamahalin namin ang gusaling sambahang ito at anuman ang mga kaunting kasiraan, ginagawan agad natin ng paraan para maisaayos kung anuman yun. Ang pagbabantay din po, aalagaan po ito at pagmamalasakitan po. Sa bawat na itatayong maluwalhating edipisyo ay nariyan din ang mga kawani mula sa Iglesia ni Cristo Engineering and Construction Department na buong sigasik na nagpagal at nagsakripisyo upang maisakatuparan ng proyekto. Napakasarap po sa pakiramdam kapag kami po ay nakatapos na ng isang gusaling sambahan at nagagalak po ang aming puso na umalis man kami sa lokal, maiwan namin ang isang maganda at maayos na gusaling sambahan para po sa mga kapatid. Kaya lubos kaming nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos na kahit saan man kami dalhin ng pamamahala, susunod at susunod kami. Tatanggi kami ng aming sarili na ipagtayo pa siya ng maraming gusaling sambahan. Bilang mga tapat na lingkod ng Diyos, ay nagbitiw ng pangakong mga kaanib sa lokal ng Kayumanggi. Kami ay lubos na makikipagkaisa sa ating pamamahala para tumulong sa lahat ng gawain ng iglesia. Anumang sitwasyon ng buhay ko, sisikapin ko po na tuparin ang aking tungkulin. Dito lamang po nagkakaroon ng halaga ang aming buhay. Mula po rito sa lokal ng Kayumanggi, Lipa City, Batangas, ako po si Richard Don Diego para sa Pundasyon Update.